Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga upload. Tiningnan ni Liam ang prutas at matapos noon ay sinulyapan ako. Napalunok ito at umiwas ng tingin. Sa harapan ng bintana ay malayo ang kanyang tingin. Hindi ako makapaniwala na yung malambing kong anak ay ganito kalamig sa akin ngayon. May hinanakit niyang sambit. Kahit wala mang koneksyon si Atasha kay Martha, kahit hindi man siya ang may-ari ng firm, kahit malayo man siya sa Pinas, sigurado akong makakaabot sa kanya ang balitang ito. Pero bakit ang tagal pa rin itong bumalik? Kainin mo na tong prutas. Alam kong dadating siya. Kahit alanganin at hindi sigurado, ay may pag-asa pa rin sa akin na magpapakita siya. Kung isa dito si Alisa, ang nagplano nito. Hindi pa tapos pero iniisip na niyang palyado na ang plano. Hindi ako nakasagot kay Liam. Liam is the best option para sa plano. Para sa akin, dahil alam kong walang dahilan para umuwi ang mami ni Atasha. At magtataka lang yun kung bakit nandito sa Pilipinas, lalo na at hindi sila maayos ng ama niya. At kilalang kilala si Atasha. Nadadas girl. Pero noon iyon. Halos makatulog na ako sa security room tungkol sa monitor sa CCTV. Naalimpungatan ako nung marinig ko ang pagpasok ni Francisco at boses nito na tila may nagaganap na komosyon. Tinuro nito ang monitor na malapit sa labi. Napatayo ako at hinilig ang dalawang palad sa lamesa. Naningkit ang mga mata ko at tiningnan ang babae na nakikipagtalo sa receptionist ng hospital. Bumalik si Mara para makita ang kanyang ama. At kasama na niya ngayon, si Congressman Luis Villarreal. Mataman ako nakikinig kay Francisco. Ididimenda nila tayo kapag hindi natin hahayaang makita ng girlfriend niya, ang tatay niya. Tumatagal na ito, Victor. At lalo pang nakikisali ang media. Dahil kay Congressman, wala pa ring bakas ni Atasha. Dagdag niya sa kaunting kawalan ng katiyakan sa plano. Marin akong napapikit at dumilat at sinulyapan ko ang relo ko. Where is Tita Alisa? Tanong ko naman. Sa labas ng kwarto ni Mr. Florendo. Nakausap mo na ba si Mr. Liam tungkol kay Mara? Kapag pumasok si Mara, at nalaman niya ang ginawa natin, makakalabas ito sa publiko at papalpak tayo sa plano. At yun din ang gusto ni Liam, ang hintayin niya si Atasha. Narinig ko siyang bumuntong hininga. How can we do that? Nagwawala na siya sa labi kanina pa. Hinayaan kong ipahinga ang dila ko sa sulok ng ibabang labi ko habang pinapanood ang screen. We have no choice. Nahihirapan kung saan. Papasukin natin si Mara at pakikiusapan sa nangyayari. At sana lang, makipag-cooperate siya. Napailing naman si Francisco na tila hindi siya sigurado sa huling sinabi ko. We have no choice. Congressman Villarreal is trying to get involved now. Komento naman ni Francisco. Lalaki at mas gugulo pa ito. Pwede pa nating pahabain ang plano. Pero pati si Congressman ay nanghihimasok na. Paano natitiis ni Atasha na maghintay ng ganito katagal? Dismayado naman ako, pero ayoko ring madismaya si Liam. At mas masasaktan lang siya kung tumagal ang plano namin at walang Atasha na nagpapakita. Sigurado akong masasaktan siya ng lubos. Sumunod naman si Francisco sa akin matapos mautusan ng staff niya
Naihatid ang dalawa sa palapag kung nasaan si Liam. Sabay kaming bumaba para salubungin si Mara. Ngunit hindi pa kami tuluyang nakakalapit sa silid ay naabutan na namin si Francisco at 2 tauhan kong nakasunod sa amin si Eliana na ngayon ko lang muling nakita. Binati niya kami pero hindi ako nakasagot habang si Francisco naman ay tumango. Sumulyap si Eliana sa akin at awkward na ngumiti. Check ko lang yung pasyente ko sa ER. Tila takot na wika nito. Pupunta rin kami roon. Naroon ang silid ni Mr. Florendo. Wika naman ni Francisco at tumingin siya sa akin. Saka muling tumingin kay Eliana. Sumabay ka na sa amin kung ganon. Tumango ito at tipid akong nginitian. At lumapit kay Francisco. Nagpatuloy kami hanggang sa nakita namin sina Mara at Congressman Villaruel, Tita Alisa at last sa labas ng pintuan. Nagtatalo sila roon. Ang sama nito, bulong sa akin ni Francisco. Hindi ko na napansin ang pagkawala ni Eliana dahil abala na ako sa paghahabol sa kung anuman ang pinagtatalunan ng 2 babae roon. May karapatan ako makita si Papa. Dahil anak niya rin ako. Ginagawa mong personal ang bagay na ito, tita. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin matanggap na Florendo na rin ako? Naiiyak na wika nito. Sa kagustuhan na makita ang ama, napahilot ako sa sentido at sinulyapan si Atlas na nasa tabi ng kanyang mama. Talagang hindi. Pagkatapos ng ginawa mo kay Atasha, sa kumpanya. And what? Andito ka pa rin? Ang mastermind sa pagbagsak ng anak ko that convicted and married to this old man. Galit na itinuro ni Tita Alisa si Congressman. Dapat sa'yo ay nasa kulungan. Ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Atasha ng bansa. Yung mga problema na binigay mo sa kanya dahil lang sa hindi nasunod ang gusto mo. Napatikom ng labi naman si Mara. Kitang-kita ko ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata na pinipigilan niya ang kanyang mga luha. Tinawagan ko si Sander. Baka matulungan niya tayong makausap si Congressman. Bulong sa akin ni Atlas nang mapansin ko ang pagdating ng ilang kaibigan niya. Kasama na si Sander sa Maniego. Katabi si Rico, Divina, Sev, Atom at Carla. Hindi natin papapasukin si Mara. Tumango ako at napabuntong hininga. Hayaan mo akong makita ang aking ama. Sa wakas ay umiiyak na wika ni Mara. Hayaan niyong makita ang kanyang ama. Dahil kung hindi, ididimanda ko ang hospital na ito. Mara is a Florendo. May karapatan siyang makita ang kanyang ama. Congressman, bati naman ni Sander at inabot ang palad nito. Pero hindi ito pinaunlakan na matanda dahil alam nito na pinahahaba lang namin ang diskusyon para hindi papasukin sa loob ang nobya niya. Napatiimbagang naman si Sander. Pwede bang mag-usap muna tayo? Mariing wika naman ni Sander. Hindi. Hindi makatarungan ang hospital na to. Mas pinapaboran at hindi ito palalampasin. Kung hindi niyo papapasukin sa loob si Mara, ididimanda ko kayo. Mariing wika naman ni Congressman. Nagkatinginan kaming lahat. Hayaan niyong makita ko ang aking ama. Pakiusap muli ni Mara. Natahimik kaming lahat. Mariing napapikit naman si Atlas at tumingin sa kanyang ina. Pwede mo siyang makita bukas. Hindi pa siya pwedeng madalaw sa ngayon, lalo na at may kailangan pa kaming gawin sa kanya. Kailangan namin siyang dalhin sa laboratory para sa test. Wika naman ni Francisco. No, gusto ko na siyang makita ngayon. Sigaw naman ni Mara. Tila napansin ang pagpapakaikot lang namin para tumagal pa ito. Napatiimbagang naman ako. Napansin ko ang paglapit ni Eliana sa gawin namin. Tila ba curious ito sa commotion. Wala siyang alam dahil pili lang ang mga pinagsabihan. Papasukin mo siya. Natatalo kong sabi. Ang plano ay hindi nagtagumpay. Nakita ko ang pagkadismaya nila sa planong pinaghirapan at walang pinatunguhan. Victor,
Pigil naman ni Tita Alisa sa akin. Hindi pa pwede. Mariiniyang sambit. Hayaan nating makita niya ang kanyang ama. Pagod na sagot ko. Pinunasan ni Mara ang mga luha nito. At nakahinga siya na maluwag sa permiso na pinagmakaawan niya kanina. Nagtipon kaming lahat dito at medyo nahihiya akong harapin sila nang may kabiguan sa planong ito. Napayuko ako at banayad na tumango sa sariling kapalpakan. Atasha? Gulat na wika naman ni Iliana. Napalingon ako para lang makita kung sino ang tiningnan nito at binanggit niya ang pangalan ng asawa ko. Nanlaki naman ang mga mata ko at nagtama ang mga mata namin dalawa. Gumalaw ng kaunti ang kanyang mga labi. Bukang kaaya-aya ngunit tila malayo ang maayos na tindig at hindi ko makitaan ng tensyon o bigat. Tila ba, comfortable na siya at kaswal. Nakita ko sa Atasha na nakatayo sa hindi kalayuan sa aming lahat. Nakasuot ng white sleeveless dress. Kitang-kita ang kabuuan ng leeg nito. Perlas ang suot na hikaw at nakatali ang buong buhok. Ang suot nito ay hindi umabot sa tuhod. It was plain and elegant. Habang nasa likuran nito si Martha. Atasha? Bulong naman ni at last. Lahat ay nagulat. Lalo na at wala naman siyang pinakitang ibang ekspresyon. Just calm and blank facial expression on her face. Wala ni isang makalapit sa kanya. I don't know if they get intimidated or too surprised to even move. Walang pinagbago si Atasha. 2.5 years, but she even looked younger now. Napakagat ako ng labi habang lumalapit sa kanya. Naglakad rin siya para papalapit sa akin. Pigil ang paghinga ko at halos pintig ng puso lang ang aking naririnig sa lakas nito. But to my disappointment and surprise, nilampasan ako nito dahil para mapahinto ako at manigas. Parang hindi ko nakita. Parang hindi niya ako nakikita. Kahit alam kong nagtatama ang mga mata naming dalawa. Tinuyuan ako ng lalamunan doon at parang binagsakan na mabigat na bagay. Gusto kong makita ang aking ama. Wika nito sa likuran ko. Lumingon ako at kausap na ang kanyang pamilya. Her voice held formality but sounded approachable. Hindi ko mawari kung ano ang tunay niyang nararamdaman ngayon. Pwede ko ba siyang makita? Dugtong nito sa boses. Halos sumikip ang dibdib ko nang marinig muli ang boses nito. Tumingin ako sa kanya na nakakuha ng pansin dahil sa angking kagandahan nito. Mas pumuti ito at gumanda ang katawan. Tama nga ako. Mas bumata siyang tingnan sa ngayon. Dahil ba sa suot nito? Was it because of her light makeup na hindi naman ito ginagawa noon? Sa buhok ba noon ay laging nakalugay? O sadyang matagal kong hindi siya nakita? Kaya naninibago ako sa kanya ngayon. Atasha? Wika naman ni Sander at lumapit sa babae. Umigting ang pangako ng paunlakan ng tingin at tipid ng ngiti nito si Sander. How are you? Magilaw na dagdag nito. Bago pa sila makapag-usap ay pumagitna na ako. Gusto mong makita si Liam? Sumingit ako at nakapasok ang magkabilang palad ko sa bulsa ko. Dahil doon ay tiningnan ako ni Atasha. Tumango siya. Tara, ihahatid kita sa kanya. Paus kong sabi at tinuro ang daan. How about me? Mara demanded. Pero hindi na siya nakaapila pa. Dahil pinagilan na sila. I opened the door for Atasha. Bago pa man may makapasok na iba ay sinarado ko na iyon. Natigilan ito at narinig ko ang pagak ng ngisi. Tsaka ako linilingon. Are you kidding, Victor? She maintains her composure, but the annoyance slides on her face. I have no time to joke around. Nasaan ang ama ko? Mariin itong saan na mapansin na walang tao sa kwartong pinasukan namin. Mukhang galit na siya ngayon na ikinulong ko siya sa kwarto kasama ko. Lahat ay sumang-ayon dito. At ako ay nagtatrabaho ng husto para hayaan nilang sundin ang request ko. Akin muna siya sa oras na magpakita si Atasha. Kaya ngayon alam kong walang aapila. Ako muna ngayon. Ako muna bago sila. Marami kang dapat ipaliwanag, baby. Paus kong sambit.
May malamig sa boses ko, ngunit ang puso ko ay kumikirot na makita siya ngayon sa sobrang tuwa. Kumunot ang noo niya at pinigilan ang pagmuso nito. Hindi ko mapigilan. Natitigan ang mga labi nito. Umigting ang pangako at nilapitan siya. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Gusto ko siyang hawakan, yakapin at halikan. Pero tila ba illegal na gawin ko iyon sa kanya ngayon. Napatingin naman ako sa mga labi niya. Tumagal ngunit umangat din ang kanyang mga mata. Isa tong patibong. Tanong nito at mukha ngayon ay napagtanto na niya ang mga nangyayari. Pero nanatiling kalmante ito. I went closer to her. Pinanood niya ang paglapit ko at napagtaas ang isang kilay. Do you have plans to go back? Nahihirapan kong tanong. Kailangan pa ba namin gawin ito para bumalik ka? Nanliliit ang mga mata niya nang makuha niya ang kumpirmasyon na kailangan niya mula sa akin. Dismayado itong napangiti at umiwas ng tingin. Saka bumuntong hininga. Nagtatrabaho ako sa Canada. Kakabalik ko lang ng Pilipinas. Napaaga dahil dito. Seryoso at may lamig niyang baling sa akin. I was busy. Busy ka? Sa loob ng 2.5 taon? Sarkastiko kong putol sa sinabi niya. Para hindi mo kami kausapin at tawagan. Maging ang pamilya mo, Atasha. Pamilya mo pa rin sila. Yeah. Hindi ko naman nakakalimutan yon. Kumunot ang noo niya. Pagod niya akong tiningnan. Hindi ko alam kung saan siya napapagod. Kanina hindi naman. Pero ngayong kinakausap niya ako, ay tila ba wala siyang interes na makipagkausap. Hindi mo sinabi sa akin na buntis ka para makuha ko ang atensyon niya. I want her determination and passion na nakikita ko noon tuwing nag-uusap kami o nagtitinginan kami. Ayoko nito. Hindi ko alam kung maiirita ako o matatakot. I'm sorry. Paus niyang sagot. Walang panlalaban sa boses. Walang balak depensa ng sarili niya. Nanatiling nakatayo at kalmado. Nilapitan ko siya at sinubukang haplusin ang pisngi niya. Pero nakita ko ang pagsalubong ng kilay at akmang pag-iwas nito. And the end. Hinawakan ko siya sa baywang. Tiningnan niya iyon. Pareho kaming nakatingin ngayon sa palad kong nasa baywang niya. Napabuntong hininga siya nang pumunta ang kamay ko sa tiyan niya. Hinaplos ko ito ng marahan. Parang nandito na sa wakas ang mundo ko, ang buhay ko. Kahit may nawala sa amin, buhay pa rin ako dahil sa kanya. Nakunan ako. Kailangan ni Mami ang pumili. Ako ba o yung batang dinadala ko? Tila wala anuman na paliwanag nito. Wala akong nakikitang sakit, kundi malamig sa kanyang mga mata. Tila kay lalim ng sugat nun na hindi na kayang pang makita ang sakit o lungkot. Tila ba nabuhay ito sa sakit. Ako ang pinili ni Mami. Ayaw niya mawala ng anak. Pinilit niya ngumiti at tinanggal ang kamay ko. Atasha. Paus kong tawag sa kanya. Nandito ako, Victor, para makita ang aking ama. Kailangan kong makausap sila. Gusto ko rin humingi ng tawad sa kanila sa hindi ko pagbibigay ng komunikasyon. Tila walang anuman nasabi nito. Tila wala ng espasyo sa kanya ang nararamdaman ng ibang emosyon. At nandito rin ako para humingi ng tawad sa lahat. Alam mo namang, I don't like to be a failure. Kahit noon pa mang nag-aaral ako. At nung makunan ako, tila ba, nagkaroon ako ng agam-agam sa sarili ko. I failed twice to be a mother. Kaya nawalan ako ng mukhang ihaharap sa inyong lahat. I'm sorry. Napalunok naman ako sa lahat ng sinabi niya. Hindi ako sanay na ganito siya. Speaking without burning passion, emotionless and dull. Noon kahit paghingi ng tawad ni Atasha ay nararamdaman ko siya.
Noon kahit tingin lang ay may emosyong hatid na ito sa akin. Pero ngayon, ang bawat salita at tono niya ay pantay. Maski ang titig ay malamig, wala akong maramdaman. Pakiramdam ko ay may kausap akong bato. Hindi ka galit? Taka kong tanong sa kanya. Ngumiti naman si Atasha, pero para sa akin, hindi iyon ang ngiti ng Atasha na kilala ko. Kaya habang tumatagal mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Habang tumatagal ko siyang tinititigan, ay mas nalilito ako. Bakit ako? Medyo nakaawang ang labi ko. Hindi siya mukhang galit. Mukhang naiintindihan niya ang sitwasyon. Sa ginawa namin, hindi ka ba nag-aalala o nagalit? Hindi ba dapat galit ka ngayon? Dahil nagsinungaling kami sa'yo. Kaya, napabilis ang pag-uwi mo ng Pilipinas. Hindi ako galit. Plano ko na rin namang bumalik. Napaaga lang dahil sa balita na mukhang hindi naman totoo. Inayos niya ang damit. Pwede ko na bang makita ang aking ama? Kalmadong wika nito. Hindi ako nakasagot agad dahil sa pagkamangha sa kanya. Akmang lalampasan na niya ako ngunit hinigit ko ang braso niya at hinila siya papalapit sa akin. Napatingala naman siya at inikom ang mga labi nito. Maging ako ay tila nahihirapan na huminga. Gusto kong malaman ang tungkol sa nawalang baby natin. Bulong ko sa sakit. Naikuyom ko ang aking panga para pigilan ang maging emosyonal. Ano ang gender niya? Kailan mo pinanganak ang baby natin? Saan siya inilibing? Sunod-sunod kong tanong at nangihina sa sariling mga salitang binibitawan ko. Habang siya ay nakatingala lang sa akin at pinapanood ako, na halos manghina na sa sakit na nararamdaman. Hindi siya umimik. Tiningnan ko siya sa mga mata, maging sa mapupulang labi nito. Nabigyan mo ba siya ng pangalan? Do you have anything that will remind of our baby? Pictures, ultrasound? Wika ko sa kanya. Ramdam ko ang kirot sa aking mga mata. Walang simpatya o pakikiramay na akong nakikita sa kanya. He is a boy. His name is Lucio Florendo. Pinangalan ko sa kanya ang negosyo ko. He was my lucky charm while I was pregnant with him. Napakagatlabi naman ako at napapikit. I had a baby boy. Napahilot ako sa sentido. Kahit nandito si Atasha, ay wala akong maramdaman na comfort galing sa kanya. Mukhang gumaling na siya at ngayon ay wala na siyang pakialam kung sino pa ang nagdadalamhati sa pagkamatay ng baby namin. Basta gumaling na siya at naka-move on. Gusto kong magalit dahil hindi niya pinaalam ito sa akin. Pero mas nangingibabaw ang nararamdaman kong pag-alala kung paano nakayanan ni Atasha iyon. Ayokong magalit o sisihin siya. Isang bagay na natutunan ko sa relasyon namin. Nagpadala ako sa galit at paninisi sa bagay na alam kong hindi niya naman ginustong mangyari. Nawala ang baby namin at walang may gusto noon. Ang hindi niya pagbalik dahil sobra siyang nasaktan. Ang pagtakas at pagkawala dahil tingin niya ay pumalpak siya. Yun ang hindi ko dapat iparamdam sa kanya. Hindi ko siya pwedeng sisihin dahil wala namang may gusto noon. Naging maayos din ang trabaho ko nung nagkaroon ako sa kanya. Bulong naman ito. Pagpapahayag nito kung ano ang hatid sa kanya ng anak namin. Sabihin mo pa, nasa building ko din ang abo niya. Tumikim siya at umiwas ng tingin. Hayaan mo muna akong makausap ang pamilya ko. Tumango ako sa sinabi niya. Inayos niya ang sarili at tipid akong nginitian bago ako talikuran at lumabas ng silid na parang baliwala lang ang aming pagtatago sa kanya. Nawalan ako ng lakas na kailangan kong kumapit sa mesa, malapit sa kinatatayuan ko. Bakit pakiramdam ko, hindi lang nawala ang baby namin, kundi maging si Atasha ay naiwala ko rin.